Good day, everyone. It's already time for hashtag Upgrade Learning in Technical Drafting. I am Tutor Romel, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome to Itulay TV. What's up mga ka-drafting? Para sa mga nanonood online, tag me as you post your picture while watching this episode using the hashtag #ItulayLevelUp with Tutor Romel. Are you ready? Get your pen and paper as we discuss our lesson today. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa basic types of roofs. At tayo ay nasa quarter 2, week 3. Thank you to the writers of this competency-based learning module, Technical Drafting, that we are using today. At the end of our tutorial, you are expected to identify the illustrative representation of common roof types. Categorize common roof types based on its description. Comment on the design of each roof types. Bago tayo magsimula, let's get emotional this time. Meron tayong picture sa screen. Ang picture na nakikita natin ay tungkol sa magkakaibigan. How can I give it to you? Paano daw na ibibigay ng mga kaibigan natin ang emotional support? Ang emotional support is an important benefit of relationships. According to www.healthline.com, when you and your partner disagree or want to spend time on different hobbies, friends who share your interest can help you maintain your sense of self. Nakakatulong daw ang mga kaibigan natin para magkaroon tayo ng ating sense of self. Kung meron tayong hindi pagkakaunawaan ng ating mga partner, ng asawa, ng mga iba pang kaibigan, or ng pamilya. Ang susunod na larawan naman ay ang larawan ng isang pamilya. How can I give it to you? Paano ba naibibigay ng pamilya ang care and security? According to Paano ba naibibigay ng pamilya ang care and security? According to raisingchildren.net.au, strong families give children a safe, secure place to be themselves and learn about who they are. Kapag daw nararamdaman ng isang miyembro ng pamilya na safe siya at secure siya sa loob ng mga pamilya at meron siyang strong family support, nagkakaroon daw ang bawat miyembro ng pamilya ng tinatawag nating confidence para mag-explore sa kanilang sariling mundo o kaya naman itry ang bagong mga bagay at matutunan ito. Kasi hindi sila natatakot dahil naniniwala sila na tutulungan sila ng kaniyang pamilya. Kasi nga, meron silang strong family support. Okay ba yon? Ang susunod na picture naman natin na makikita nyo sa screen ay ang picture ng tatlong tao na may hawak na umbrella. How can I give it to you? Paano ba naibibigay ng umbrella ang sun shield and rain protection? According to www.jollybrolly.co.uk, naibibigay daw ng umbrella yung sense of decoration. Kasi kapag daw meron tayong event sa bahay, na madalian, mabilisan lang, at wala na tayong chance para bumili pa sa labas ng pang-decorate or panglalagay na dekorasyon sa event na yon, maaari daw gamitin yung umbrella. And bukod doon, nabibigyan din tayo ng umbrella ng tulong kapag masyadong mainit sa labas, yung sobrang sikat ng araw, o kaya naman ay yung kapag umuulan, natutulungan tayo para hindi mabasa ng ulan. Okay? Yan ang naibibigay ng umbrella. Ano-ano ba yung mga parte ng umbrella na nakakatulong sa atin na mabigyan tayo ng sun shield and rain protection? Ano-ano ba yung mga bahaging yon? Una ay yung tinatawag nating canopy. Ito daw yung dome-shaped fabric. Usually daw, gawa daw siya sa nylon na nag-open daw para maprotektahan tayo sa ulan o kaya sa init daw ng araw. Marami yung kulay, depende siyempre sa yari at sa gumawa ng ating umbrella.
Pangalawang parte ng umbrella ay ang spokes or ribs. Huwag kayong malilito ha. Ang ribs ay hindi yung lunch natin. So yung ribs daw, not to be confused with your lunch, as I said, the ribs are the thin, flexible wires that run along the underside of the canopy. Siya yung nagbibigay ng shape doon sa canopy para magmukha siyang isang unique na umbrella. Pangatlo na parte ng umbrella ay ang shaft. The shaft or the pole that connects the canopy to the handle is known as the shaft. It provides stability and height to your umbrella and can be made from different materials. Yung shaft na yun yung tumutulong para manatiling nakatayo yung umbrella, para hindi tayo mabasa o kaya mainitan, o kaya naman kapag may hangin, siya yung nakakatulong para manatili siyang nasa ibabaw ng ating ulunan. Okay po ba? Ang susunod naman, syempre, parang bubong din yan no, ng bahay natin. Yung bubong na yon, parang umbrella, may mga parts din. So yung bubong na nakikita natin sa picture sa ating screen ay yung canopy, yung spokes o yung ribs na katulad din sa umbrella, at syempre yung shaft, most likely ang tawag doon sa parte na yon ng bubong natin. Syempre, dahil bubong ang pinag-uusapan natin, kailangan nating ibigay yung standard at tamang technical term sa paggamit at pagdidiscuss ng tungkol sa bubong. So, kapag daw sa bubong, yung daw canopy, ang term daw na ginagamit natin ay roofing sheets. Ito yung mga materials para siyang nylon sa umbrella kanina, no? So, yung canopy or roofing sheets, ito yung material para maproteksyonan kung ano yung nasa loob ng bahay. And then, kapag naman spokes or ribs, ang tawag naman ay rafter. Ito naman yung tinatawag na pamakuan. Yung pangatlo naman natin ay yung shaft. This refers to the support, either a supporting wall o kaya ay poste, para manatiling nakatayo yung ating bubong. Ano nga ba ang roof? What is a roof? Ang roof daw is the external upper covering of a house or building. Nagpapakita daw to ng size, ng shape, tsaka type ng material na ginamit sa bubong. Maraming iba't ibang klase ng bubong tayong nakikita, no? Pero syempre, meron tayong type ng bubong na malimit isa lang yung klase. At i-discuss natin yan maya-maya. Basic types of roofs. Ito naman yung ilan sa mga type lang ng roof na makita natin at i-discuss natin ngayon. Although, marami pang klase. Ano po? Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na gable roof. Yung gable roof is a type of roof design where two slides slope toward the walls. Ulitin po natin ha. A gable roof is a type of roof design where two slides or two sides slope downward towards the walls. Ito daw yung tinatawag nating slope, yung pababang bahagi ng ating bubong, yung diagonal line natin. Ano ba yung pitch? Ang pitch is the rise and span. Makikita natin sa picture, yun daw yung rise, yung height, simula doon sa pinaka ibabang bahagi ng bubong natin hanggang doon sa pinaka mataas na point ng bubong. Yun yung rise. At ang span naman ay yung distance from the farthest part ng ating yero sa tabing bahagi. Ano po? Sa tabing bahagi niya. Hanggang doon sa gitna ng rise. Yun yung tinatawag nating pitch. Ano ba yung pros and cons sa paggamit ng gable roof? Ang gable roof daw ay wind risk. Kasi if you have or if you live in an area prone to hurricanes, although wala namang hurricane dito sa atin sa Pilipinas, pero meron tayong mga malalakas na hangin, kapag may bagyo, so yung gable roof na daw yan is not a best option. Kasi syempre, kapag daw may malalakas yung hangin, maaari mag-accumulate dun sa bandang ilalim at kung hindi matibay yung suporta ng gable roof natin dun sa walls, o kaya naman dun sa poste, maaari siyang tangayin ng hangin. Although minsan, syempre, kapag gable roof, siya yung pinaka-best na kayang bigyan ng pinansyal na gastos sa pagpapatayo ng ating bahay. Kung ang pag-uusapan ay bubong.
Yung pangalawang klase naman natin ng roof ay ang hip roofs. Ang hip roofs ay very popular in warm climate sa mga medyo maiinit na lugar. They are commonly used in Regency and French provincial homes. Yung hip roofs na nakikita natin sa picture ay meron tinatawag na eave line. Yung eave line, yun yung pinakadulong bahagi ng bubong natin, yung pinakamababang bahagi. Siyempre, yun yung malimit na nakikitaan natin ng downspout, yung alulod, in a layman's term, yung alulod na yun yung eave line natin. Ang eave line daw means the line between the two lowest points of intersection of the top of a wall and the eave or edge of the roof. Yan yung eave line natin. Ano naman yung pros or yung advantage ng paggamit ng hip roofs? Each bottom section of the roof can hold a gutter. Yun yung alulod in layman's term. You can add extra living space underneath a hip roof, and each bottom section of the roof can hold a gutter. Sabi ko nga kanina. So kapag hip roof ang pinag-uusapan, meron tayong hips. Siyempre, yun yung nakikita natin sa picture, sa screen, na tinuturo ng arrow. Yan yung hips na tinatawag. Although apat yung hips na makikita natin sa hip roofs. Diyan sa picture, 3 lang kasi nasa likod yung isa. Malinaw po ba yon para sa inyo? Kung may katanungan kayo, pwede kayo magtanong kay Tutor Romel at itag ako online. Yung pangatlong type naman ng roof ay flat roofs. Flat roofs are used to create a low silhouette on modern homes. Makikita natin sa picture kung ano yung flat roof. Ano po? Ano ba yung disadvantage tsaka advantage ng paggamit ng flat roofs? Ang disadvantage, water is most likely or more likely to accumulate and pool on flat roofs. So kumbaga parang naiipon sa itaas yung tubig o kaya yung dumi kasi hindi masyado siyang nakakalabas kasi nga kulong yung paligid niya. Pero syempre dapat alagaan din natin kung ang gusto talaga natin ay ang gamitin na klase ng bubong ay flat roof. So dapat alagaan natin ng linis kahit linggo-linggo or every other day. Ano naman yung advantage? Ang advantage, pwedeng gamitin yung itaas or yung flat roof sa iba pang klase ng bagay. Minsan ginagamit daw yung itaas nila kung flat roof ang bahay, ginagamit yung itaas as para maging garden o kaya naman ginagamit sa construction o kaya parang work area ni nanay o kaya ni tatay. And then yung iba naman, ang ginagawa, nagiging additional na gamit sa bahay kasi pang-protect ng weather yung itaas na bahagi nila. Okay po? Yung pang-apat naman natin na klase ng roof ay yung shed-type roofs. Many people consider building a shed roof for their house because they can afford it. Yes, shed roofs are cost-effective options because of their simplicity. Simpleng-simple lang. Makikita natin sa picture sa screen na yung isang bahagi ng shed-type roof ay mataas yung isang bahagi at yung kabila naman ay mababa na itinuturo naman ng ating red arrows. A basic roofing design with only one slope is easier and less time-consuming to work on for contractors. Various roofing materials can be used for a shed roof. Yung panglima naman natin na type ng roof ay ang overhang. This is a roof type where the pitch is low and extends on the side of the building. Makikita natin sa screen, sa picture, na yung pitch niya ay mababa lang. Yun yung isang katangian ng overhang roof. Mababa lang yung pitch niya. Hindi siya masyadong mataas. And then usually, naka-extend siya either sa harapan o kaya naman sa tagiliran or likuran ng bahay. Yung overhang na yan na itinuturo ng red arrow, tingnan natin sa screen ang tinatawag na overhang. Pero iwag sana tayong malito na yung overhang sa paggagawa ng bahay ay ang standard na lago nun or haba ay 1.20 meters. Pero kung ang klase ng bubong natin ay overhang,
Pwede naman natin siyang i-extend ng 1.20 or more than 1.20 meter. Kaya lang, make sure na meron na tayong posteng panghahawakan nung extension na yan. Okay po? Para mas maging safe at maging ligtas. Okay? Maging ligtas tayong mga nakatira doon sa bahay. Maliwanag po ba yon? Ulitin po natin ha, isa-isahin natin, i-review natin yung diniscuss natin kanina. Meron tayong 5 basic types of roof na diniscuss. Yung una, tingnan natin sa screen, gable roof. Pangalawa yung hip roof. Pangatlo yung flat roof. At yung pang-apat natin, shed roof. At yung panglima ay overhang. These 5 roofing systems are commonly used in the construction sector. However, there are other types of roofs that are rarely used in the construction. Marami pang klase ng bubong na pwedeng gamitin or pwedeng ipagawa in case magpapagawa tayo ng sarili nating bahay. Pero yung 5 nakikita natin ngayon sa screen, yan yung pinaka-common na klase ng roof. Okay po? So tingnan natin kung natandaan nyo. Magbibigay ako ng activity at subukan nating sagutan. Ihanda na ang inyong lapis at ang inyong papel o sagutan natin. Okay? Activity 1. Identify the illustrative representation of basic roof types based on the given keywords. Marami akong keywords. So, more or less, magbibigay ako ng 3 hanggang 5 keywords. And then, sa pamagitan nun, pipiliin nyo sa mga klase ng roof na naka-flash sa screen natin sa kanang bahagi kung ano yung roof type na tinutukoy ko. Siyempre, hindi ko naman kayo masyadong pahihirapan dahil magbibigay ako ng picture. Ipapakita ko rin yung picture at yung mga keywords. Simulan na natin ha. Ihanda na ulit ang inyong papel at ang inyong pencil. Number 1, meron daw siyang 4 hanggang or marami pang slopes at ito daw ay meron daw siyang hugis na square or rectangle. And then it is good for areas of high wind and strong storms. Piliin natin sa mga salitang nasa kanang bahagi or sa ating word bank. Ano ba yan? Hip roof, gable roof, flat roof, overhang, or shed roof. Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1. Kung ang inyong sagot ay hip roof, tama. Checkan po ang inyong gawa. Maraming salamat po. Number 2. Identify natin yung picture na ipinakita ko sa screen. Ang keywords natin, typically daw, triangular daw siya. So, nag-shape siya ng triangle. Inverted V ang shape niya. And then, this is the simplest type of roof. Mamili tayo hip roof, gable roof, flat roof, overhang, or shed roof. Isulat sa inyong papel. Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1. Kung ang inyong sagot ay gable roof, that's correct. Tama po yan. Ang galing. Punta tayo ngayon sa number 3. Ang number 3, kita natin, kulay yellow yung picture sa kaliwa. And then, ano ba yung mga keywords natin? Similar to flat roof. Halos pareho lang daw siya. It has low ceilings in some design. Yung ceilings natin, yung kisame, sa Tagalog. And then, it has better drainage. Kasi kung makikita natin, mataas yung kabilang bahagi at mababa naman yung kabilang bahagi. Piliin na yung sagot sa ating word bank. Hip roof, gable roof, flat roof, overhang, or shed roof. Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1. Kung ang inyong sagot ay shed roof, tama yan. Ang galing. Number 4. Makikita natin na sa number 4, easy to construct daw siya. Common for commercial buildings. And yung accumulation of materials on it. Ibig sabihin, mabilis lang makuha yung ilan sa mga materials na pwedeng gamitin kung ang gagamiting bubong or klase ng bubong sa ating bahay ay katulad ng nasa number 4. Piliin ang tamang sagot sa ating board bank sa kanang bahagi ng screen. Ito ba ay hip roof, gable roof, flat roof, overhang, or shed roof? Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1.
Time's up. Kung ang inyong sagot ay flat roof, that's correct. Tama yan. Ang galing-galing. Para naman sa huling number 5, ang keywords natin ay low pitch, extends on either sides, and perpendicular to rafters direction. Na-discuss na natin yung pitch kanina, tapos naipakita na rin natin sa example kanina sa ating may payong yung ating rafter or yung pamakuan in layman's term na nabanggit ko kanina. Ano kayang klase ng roof yung ginamit sa number 5? Ito ba ay hip roof, gable roof, flat roof, overhang, or shed roof? Meron kayong 3 seconds para magsagot. 3, 2, 1. Kung ang inyong sagot ay overhang, that's correct. Yung overhang daw is a type of roof where pitch is low and extends on the side of the building. Okay? Ngayon naman, bilang bahagi ng ating enrichment activity, sana masagot niyo yung tatlong question. You have to answer the following questions, or you have to answer the following. Number 1, list down 5 uses of roof. And then number 2, write 5 materials that can be used as a roof. And then, yung pangatlo naman natin, number 3, write 5 effects of having a poor roofing construction. Kasi mahalaga yan, kung sasagutin natin yung number 3, bakit ba, or kung i-rephrase natin yung number 3, bakit ba kailangan na tama at matibay yung bubong na ipapagawa natin kung magpapagawa tayo ng bahay? At sa puntong ito, gusto ko kayong iwanan ng isang quote, isang paalala na do things today that will make your future self thankful and proud of you. Galing yan sa isa sa aking mga estudyante. You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and on Facebook at DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayo muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, Pagsanhan, na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is Itulay TV, #upgrade learning sa technical drafting. Alam.